At paano naman ho ang diwa ng simbahan dito sa nagaganap na prosesyon na ito? Mapipigilan ba natin ang mga tao na nakakaranas ng anumang bagay na kanilang hinihingi sa Diyos sa pamamagitan ng Nazareno? Magandang umaga po ulit. Magandang buhay sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating talakayan. At lalo na po, salamat dun sa mga nagpapadala ng tanong. Pagkat wala akong masasagot at hindi ako makapagsalita kung walang tanong. Kaya magkakasama ho yan. Ang ibig lang naman sabihin ng tanong, interested kayo, which is good. And which makes me happy also. Ako natutuwa na ako'y tinatanong. At my age, ganito po, talagang tanongin na ang matatanda. Okay? So, napakaganda po ng susunod. Monsi, bakit po ba hindi pa rin maunawaan ng ibang sekta yung ating nakagawiang pagpuposisyon sa imahe ng mahal na Poong Nazareno tuwing January 9? Ito raw ay pagsamba sa Diyos-Diyosan na yari sa mga kahoy at iba pang mga materyales. Nakapipi ko na po. Wag kayo mapipi ko. Naiinggit ba sila o talagang kulang sa tamang pag-unawa sa banal na kasulatan? Wala naman daw sa Biblia wala pa namang Quiapo, Luneta at mga jeepneys noong panahon ng Old Testament at New Testament. Mga bugok sila. Okay. Pinapaliwanagan, pakipaliwanagan po ninyo sila. Pasensya na po at patawarin niyo po ako nang gigil na ako, nag-iisip na minsan ay ipadapura ko ang mga yan sa mga laksa-laksang deboto ng Senyor Nazareno. Easy lang kayo. Nakakatuwa. Okay lang tayo hong mga Katoliko. By nature, ay lagi ho tayong tampulan ng galit, ng poot, at ng ano pa mang nakasasakit. At hindi huyaan bago. Sapagat ang nagtatago ng ating simbahan ay yan ang naranasan, ang atin ng Panginoong Hesus. May ginawa ba siyang masama? May ipinangaral ba siyang hindi tama? Pero sa kabila ng lahat, siya'y pinapatay. Hindi pa nga tayo pinapapatay. Pinupulaan palaan yan ho'y talagang mangyayari sa atin. At paano naman ho ang diwa ng simbahan dito sa nagaganap na prosesyon na ito? Mapipigilan ba natin ang mga tao na nakakaranas ng anumang bagay na kanilang hinihingi sa Diyos sa pamamagitan ng Nazareno? Di ba marami tayong pangangailangan, material, emosyonal, pisikal, espiritual? Kaya tayo nalapit sa Diyos. Ngayon, sa marami nating naririnig tungkol sa mga taong tinatanong, bakit kayo parito ng parito sa Quiapo? At bakit kayo pursisyon kayo? Pagkat ako po ay tinulungan nito. Mga ganyang kalimitan. Nakaranas sila. Anong gagawin? Ay yung iba naman nakarinig noon, na gusto ring makaranas ng naranasan ng isa, hindi gusto rin doon. And so on and so forth. Kaya wag na nating pansinin po yung mga taong medyo may sinasabi laban sa atin. Wala ho tayong magagawa sa kanila. Napakahirap pong pagpaliwanagan.
Ang mabuti na lang sila ay ating ipagdasal. At kung kayo may kaibigan, ang sabihin nyo, baka gusto nyo humingi rin ng tulong. Subukan mo ang Nazareno. At malay natin, ganun na lang po tayo. Sapagkat ang atin at ang ating laging diwa sa mga tao ay mahalin sila. Hindi sila kapuotan at hindi sila hamakin. Lulurin natin sila sa pagmamahal, sa pag-unawa, sa kanilang kahinaan ng isip o sa kanilang maling pag-aakala tungkol sa atin. At yun ang pinakamaganda. Let us spread love in spite ng ginagawa sa atin. Amen? At matutuwa ang poong Nazareno. Pagkat kaya ho siya nandun ganyan, enjoy siya sa pagdadala ng krus sapagkat mahal niya tayo. Kaya tayo rin, enjoy tayo sa pinadadala sa ating krus ng ating mga taong itong kaaway natin. At pagpalain natin sila. Amen? Okay. Salamat.